Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan at nasa gitna nga po ako ng isa sa mga sakahan. Nakitang-kita naman natin kung gaano talaga katindi yung naging epekto ng El Nino, no? At makikita natin dito yung tinatapakan ko ay talagang nagkabitak-bitak na, tuyong-tuyo na kasi yung lupa dahil wala na pong umaagos na tubig dito sa kanilang sakahan. Ang sinasabi sa atin ng mga nagsasaka rito, sa panahon ngayon, magmamarso na po, dapat itong mga palay nila ay mas mataas na sa pilapil at talagang makakapag-ani na sila ngayong Marso. Pero nakikita po natin tuyot na tuyot at talagang lahat daw, 100% ng kanilang sakahan, hindi na po maani. Kung ikukumpara po natin itong nakikita natin doon sa iba pang mga lugar na yon, meron pong mga berde pa tayong nakikita doon sa medyo mas malayong lugar. Dahil yung sakahan daw po na yon, yung may-ari nun, meron po silang nakukuhang tubig pa sa poso dahil meron silang sariling poso. Pero may mga ilan po na mga magsasaka, gaya nung may-ari po rito, nitong kinatatayong kong sakahan, wala po silang sariling poso. Kaya wala talaga silang pagkukunan ng tubig. At wala rin daw pong maibigay na tubig sa kanila, mairasyon na tubig sa kanila ang pamahalaan o yung mga otoridad. Sa punto pong ito, makakausap po natin si Glenn Ortiz. Siya po ay agriculturist ng lokal na pamahalaan ng San Miguel, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo. Sir, alik kayo po rito. Lapit po kayo ng konti. Medyo mahirap po talaga, kaya ingat po tayo. No? Alright, good morning po. Morning po. Una po sa lahat, nakita naman po natin kung gaano kalaki na, kalawak na po yung epekto, yung pinsala na naidulot po ng El Nino. Ganito rin po ba yung nakikita nating sitwasyon sa lahat ng iba pang mga palayan dito po sa San Miguel, Bulacan? Sige po. Yes po. Bali, dito po kasi sa Barangay Sakdalan, ito po yung pinakamaluwang po na na-damage po ng El Nino. Nasa almost 300 to 200 to 300 hectares po yung napinsala po dito. Doon naman po sa mga ibang barangay, may mga 100 hectares din po. Pero sa buong San Miguel po, out of 49 barangays po, meron po tayong 25 barangays po na naapektuhan po ng El Nino po dito po sa bayan namin. Alright, so ang sinasabi po sa atin, wala na po talagang patubig. Yung mga iba, at least meron pa silang posohan. Paano yung mga iba talagang wala? Meron po ba tayong mga naibibigay na sa kanilang tulong? Talaga bang hihintayin na lang natin yung next season ulit? O meron pa pong magagawa yung lokal na pamahalaan na tulong para maisalba pa yung mga iba pang mga nakikita nating berde rito? Yes po. Doon po sa mga kasi, mga naapektuhan po, may naka-assessment na po tayo ng damage assessment na po dito po sa bayan namin. Bali yung mga naapektuhan na po, naka-insured naman po sila sa Philippine Crop Insurance. Natulungan na din po natin silang mapabilis po na ma-report po lahat po ng mga farmers po dito sa bayan ng San Miguel para kahit papano po ay may makuha po silang konting halaga po na pwede po ulit nilang gamitin sa susunod na cropping. Tapos dito naman po sa bayan namin, kasalukuyan po kami nagpaplano po ng aming pong punong bayan dito. Katulad po ng mga water impounding or mga alternative crops po na high value crops po na pwede po nilang pansamantalang itanim po pagka ganito po. Yun po ang nais ko sana itanong kasi kanina nung tinanong ko yung mga magsasaka rito, kung may high value crops po ba na naibigay sa kanila, sabi nila wala rin daw. Yes po. Paano po ba yun? Pinaplano na nga po namin ni Mayor po ngayon. So ibibigay pa lang? Yes po, yes po. Isa na lang po kasi may sinasabi sila na insurance daw po na insured po ito sa kanilang sakahan pero hindi pa rin po nakakarating sa kanila yung tulong na ito. Yes po. Bali po kasi sa insurance may mga proseso po tayong ginagawa doon. Under CCIN pa din po ito, titingnan din po ito ng tiga Philippine Crop Insurance. Pero as of now po, nakapag-report na po tayo sa kanila lahat po ng farmers. Bali, baka po this week, ma-validate na po ito ng crop insurance po. Alright. Maraming pong salamat sa impormasyon na binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. At aasa po kami at lalong-lalo na po yung mga magsasaka na apektado na maibibigay din po sa kanila yung mga tulong na gaya ng high value crops, yung tulong din po sa proseso ng insurance para sila po ay merong kabuhayan pa rin Yes, kahit na ganito po ang inabot ng kanilang mga sakahan. Yes po. Maraming pong salamat si Glenn Ortiz po, ang agriculturist po ng lokal na pamahalaan
ng San Miguel, Bulacan. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.